Tila may likas na hilig si Seji na madaling maakit sa mga gwapong lalaki at ang hilig na ito ay maagang namulaklak mula pa noong bata pa siya. Ang unang tagumpay ni Seji ay naganap noong siya ay 5 taong gulang. Sa isang matinding pagtatapat sa gitna mismo ng sementeryo. Pagsapit ng grade 3, ang kasaysayan ng pag-ibig niya ay lumipat sa bagong yugto kasama ang isang kaklase. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ipagsapalaran ni Seji ang lahat ng tapang niya upang umamin. Mabilis na tumango ang lalaki na labis niyang ikinatuwa na parang nagkamit ng ginto. Ngunit sino ang mag-aakala na kinaumagahan, lumipat na pala ng paaralan ang lalaki. At iniwan si Seji na ang munting puso ay namulaklak pa lamang ngunit biglang nalanta. Marahil dahil sa kanyang likolikong landas ng pag-ibig. Ang buhok ni Seji ay naging kulot habang lumilipas ang mga taon. Nakabaliktaran ng kanyang kambal na kapatid na si Hiji, na may tuwid at makinis na buhok. Ilang beses nang nagtanong si Seji sa sarili kung hindi kaya. Nang tumanda pa ng kaunti, muling nagulantang ang puso ni Seji dahil sa kanilang kapitbahay. Pagkatapos ng maraming araw na tahimik siyang binibigyan ng regalo, naglakas loob siyang umamin. At naghintay na nakahinga para sa isang mapanganib na katok sa pinto. At dumating nga siya, ngunit para hanapin si Hiji. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang puso ni Seji. Matindi siyang nanumpa na itatago niya ang kanyang puso ng mabuti. At hindi na kailanman magiging mapangahas sa sinuman. Ngunit talagang mapanukso ang kapalaran. Isang hapon habang naglalakad sa tabing dagat, itinulak ng kapalaran sa harapan ni Seji ang isang lalaki na gwapo na parang eskultura. At biglang naging manipis na parang bula ang matibay na panata ni Seji. Kinaumagahan pagdating sa paaralan, biglang tumayo ang Diyos ng dagat sa harapan ni Seji at ng kanyang mga kaibigan, na ikinagulat ng buong grupo ng mga babae. Ngunit ang mas nakakagulat ay nang kumaway si Hion sa kanya, na parang gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib ang puso niya. Nagtanong ang kanyang mga kaibigan, ngunit mabilis na itinanggi ni Seji, at sinabing nagkataon lang na nagkita sila sa tabing dagat. Ngunit hindi pa natapos ang trahedya. Sa ranking board ng pre-exam ng grade 12, nakita ang pangalan ni Hion sa top 100, na nagbigay sa kanya ng pwesto sa prestihiyosong night self-study room. Ang lugar na ito ay may kasamang chismis na sinumang umamin doon ay magiging magkarelasyon. Nang marinig ito, tiningnan lang ni Seji ang langit at nagbuntong hininga. Dahil sa kanyang katamtamang grado, ang pagpasok sa sagradong lugar ng pag-ibig ay mas mahirap pa kaysa sa pagkuha ng bituin sa langit. Sa break time, sumama rin si Seji sa mga tagahanga para panoorin si Hion na naglalaro ng basketball. Ayaw maging invisible ni Seji, kaya tumakbo siya sa kantina para bumili ng isang bote ng tubig at maingat na isinulat ang pangalan niya rito. Pagkatapos, ibinigay ni Seji ito sa may-ari ng tindahan at nagpahatid kay Hion. Umiti lamang ang may-ari ng tindahan dahil mula pa kaninang umaga. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang gumanap bilang hindi sinasadyang matchmaker para sa mga dalaga. Paglabas, muntik nang mabangga ni Seji ang isang lalaki na may hawak na mangkok ng noodles. Sa isang sulyap lang sa bote ng tubig sa kamay ng lalaki, alam na ni Seji na may bago siyang karibal, na nagtatangkang makuha ang atensyon ng hot boy. Nang tumunog ang bell pagkatapos ng klase, mabilis na tumakbo si Seji patungo sa dalampasigan sa halip na umuwi. Ang puso niya ay umaasa na muli siyang itatagpo ng tadhana. Kay Hion tulad noong nakaraang mga araw. Habang nagpapalamig sa malamig na tubig, lumalangway si Seji habang pilit na inaabangan ang pagdating ni Hion. Ngunit walang pamilyar na anino ang nakita. Sa halip, biglang may lumabas na isang lalaking may kakaibang mukha, si Junsok. Habang nagtataka si Junsok at pinulot ang name tag ni Seji para tingnan, isang malikot na hangin ang humihip at tinanggay ang damit ni Seji. Mabilis itong napansin ni Seji at kumaripas palabas at hinila si Junsok patungo sa pampang. Nang makitang walang kagalaw-galaw si Junsok, namutla si Seji sa takot. Nagtipon siya ng lahat ng tapang ng isang dalaga at huminga ng malalim. Handa na gawin ang klasikong kiss cardiopulmonary resuscitation. Ngunit nang ang labi niya ay ilang milimetro na lamang ang layo, biglang nagmulat si Junsok na ikinagalit ni Seji ng labis. Kung hindi ka marunong lumangoy, bakit ka tumalon? Habang nagmumura siya, sa loob-loob niya ay nakahinga siya ng maluwag. Talagang maliit ang mundo. Kinabukasan, ang pangunahing karakter sa halos malunod na insidente ay biglang nagpakita sa pinto ng silid-aralan ni Seji at pumasok ng paika-ika, ang kanyang paa ay binalutan ng puting plaster. Agad na nakilala ni Seji na si Junsok ay mas matanda sa kanila ng 1 taon dahil bumagsak siya sa pagsusulit sa kolehiyo noong nakaraang taon at napilitang mag-aral ulit ngayon. Nang makita ang kanyang kakilala, nagmadaling tumakbo si Seji para batiin siya. Ngunit ang sagot niya ay ang malamig na mukha ni Junsok. Kinabukasan, nang makita ni Seji ang hirap ni Junsok sa bawat paghakbang, nag-alab ang knight in shining armor sa loob niya at buong sigasig siyang nagtulong. Paulit-ulit na tumanggi si Junsok at sinabing hindi na kailangan. Ngunit sumunod si Seji sa kanyang filosofiya ng kabaitan. Tutulong pa rin kahit ayaw. Sa sandaling iyon, dumaan ang homeroom teacher. At nang makita ang eksena, sinaway niya si Seji. Ganyan na ang kalagayan ng kaibigan mo at nakatayo ka lang dyan. Dali, buhatin mo ang bag niya. Pagkatapos, lumingon ang guro kay Junsok. Ikaw naman. Nasaan ang name tag mo? Nagkunwari si Junsok na walang kaalam-alam. Kahit kaninang umaga lang, nakadikit pa sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit bigla itong nawala ngayon. Ang masakit na katotohanan ay, ang name tag na iyon ay nasa bulsa pa rin ni Junsok simula noong nasa dalampasigan sila. Sa oras ng tanghalian, buong lakas na dinala ng grupo ni Seji ang kanilang mga tray ng pagkain. Patungo kay Junsok na parang isang hukbo ng tagapagligtas.
na ikinagulat ng lalaki dahil hindi niya maintindihan. At inakala niyang napunta siya sa isang fan meeting. Bago pa man mailapit ang pagkain sa bibig, nagtanong na ang lahat. Totoo bang iniligtas ka ni Seji sa dalampasigan kahapon? Bago pa man makasagot si Junsok, mabilis nang sumagot si Seji. Iniligtas ko ang buhay niya. Samantala, inilapit ni Cheo ang pagkain sa kanya. Kaya ngayon, bumili ka ng ice cream para pasalamatan kami, ha? Natigilan si Junsok ng 5 segundo, bago nagpa siya at bumili ng ice cream para sa kanilang lahat. Ganyan talaga ang buhay, ang utang na loob ay hindi madaling bayaran. Habang nag-iisip ang grupo na, gawan si Seji ng bagong name tag. Inisip ni Junsok na ibalik na ang luma, ngunit, isang kaibigan biglang nagsabi ng isang matapang na pahayag. Kung sino man ang nagnakaw ng name tag ay may gusto kay Seji. Nang marinig iyon, mabilis na binawi ng binata ang kanyang kamay. Si Seji naman ay walang pakialam, at tiyak na ipinahayag na naibigay na niya ang kanyang puso kay Hon. At ang ibang lalaki ay walang pag-asa. Pagkatapos niyang magsalita, isang bola ang lumipad mula sa kung saan at tumama ng diretso sa ulo ni Seji. Ang may gawa ay walang iba kundi ang gwapong si Hon. Nagpanik siya, tumakbo at humingi ng tawad, na nagpapula sa mukha ni Seji na parang kamatis. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga kaibigan at nagsimulang mag-ship. Sadyang inihagis niya iyon para lang makausap si Seji. Sa gitna ng maingay na kapaligiran, si Junsok naman ay walang pakialam na nagsingit ng isang komento. Sa tingin ko, talagang sumablay lang siya. Gusto lang ng lahat na sumigaw sa kanya, kuya. Nagpapalabas na siya ng motibo, bakit ka nang gugulo? Bumalik sa klase, narinig ng matatalik na kaibigan ni Seji ang isang nakakagulat na balita. Kusang lumingis ang buhok ni Kotomi. Pagkatapos marinig iyon, mabilis na lumipad si Seji sa kabilang silid-aralan upang kumpirmahin. At sa katunayan, sa harap niya ay si Kotomi na may tuwid, makinis na buhok na matagal na niyang inaasam. Si Kotomi ay nagbayad ng 200,000 won. Ang halaga na iyon ay halos nagpawalang malay kay Seji sa mismong lugar. Ngunit hindi nito naapula ang apoy ng pag-asa. Agad niyang dinala ang kanyang grupo ng kaibigan sa salon upang makita ito ng personal. Ang may-ari ng salon, matapos silipin ang buhok ni Seji na kulot na parang instant nude, ay tiwala pa ring nagpahayag na kaya niya itong ayusin, na nagdulot sa kanya ng kagalakan at pag-aalala. Inubos ng pamilya ni Seji ang lahat ng laman ng alkansya, at inipon ang bawat barya na naipon niya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang lahat ay parang pataklang ng tubig sa malaking halaga na iyon. Sa sobrang kawalan ng magawa, nagpunta siya ulit sa salon. Habang nakasimangot at akmang babalik na, biglang narinig ni Seji ang isang pamilyar na boses, na tinatawag na mama ang may-ari ng salon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Junsok. Sa sandaling natuklasan niya ang nakakagulat na lihim na ito, isang matapang na plano ang sumilay sa isip ni Seji. Mula sa sumunod na araw, ang kanyang pag-ugali kay Junsok ay bumaligtad ng 180 degrees. Biglang naging abnormal siyang malapit. Kahit saan siya magpunta, nakangiti siyang bumabati kay Junsok ng matamis, na parang matalik silang magkaibigan mula pa noong una. Pagkatapos ng klase, sinimulan ni Seji ang kanyang kunwaring dumaan sa salon ni Junsok sa isang hindi kapanipaniwalang peke na paraan. Nang marinig niya na aksidenteng nasabi ng lalaki na ito ay tindahan ng kanyang ina, agad sinamantala ni Seji ang pagkakataon at pumasok sa loob, at yumuko ng magalang na bumabati sa ginang. Walang humpay niyang isinalaysay ang kanyang kabayanihan ng pagliligtas sa buhay ng kanyang anak, kasabay ng isang matibay na pangako na aalagaan niya ang binata ng masigasig sa paaralan. Nasiyahan ang ina ni Junsok sa narinig dahil ang kanyang minamahal na anak ay bihirang makipaglaro sa kahit sino. Kaya, nag-alok siya ng isang kaakit-akit na kasunduan. Bibigyan niya si Seji ng isang libreng sesyon ng pagpapatuwid ng buhok kung siya ay magsisikap. Naprotektahan si Junsok hanggang sa ligtas niyang matanggal ang kanyang plaster cast. Kaya, mula kinabukasan, formal na kinuha ni Seji ang tungkulin ng personal na tagapangasiwa at bodyguard ni Junsok. Maaga siyang naghihintay sa pintuan ng bahay upang samahan siya sa paaralan. Sa klase, inaalagaan niya ang bawat maliit na detalye. At pagkatapos ng klase, sinasamahan niya ulit siya pauwi. Hindi lang iyon, masigasig din tinulungan ni Seji ang ina ni Junsok na mamahagi ng mga flyer ng advertising para sa salon. Ang imahe ng isang babaeng may buhok na kulot na parang pugad ng uwak na nag-aalo. Sa iba na straight na buhok ay nagpapatawa sa sinumang dumadaan. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiglahan, biglang bumuhos ang ulan. Mabilis na hinila ni Seji si Junsok upang sumilong pansamantala sa bodega ng kanyang ama, at maingat na kumuha ng tuyong damit para ipampalit niya. Sa loob ng bodega ay puno ng mga tumpok ng lumang comics ni Seji. Tuwang-tuwa siyang lumingon upang tanungin siya kung gusto niyang magbasa. Ngunit ang tangi niyang nakuha ay isang blangkong sagot na hindi pa siya nakakabasa kailanman. Napatigil si Seji. Tiningnan niya si Junsok na para bang nakakita siya ng isang alien. Agad siyang kumuha ng ilang paborito niyang libro at ipinilit iyon sa kamay ni Junsok. At buong pusong ibinunyag ang password ng padlock. At sinabing malaya siyang bumisita kahit kailan. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang buong grupo ng kaibigan upang simulan ang kampanya ng pagtiklop ng mga paper crane upang umamin ng pag-ibig. Seryosong ipinahayag ni Seji Hyun. Salamat sa inyong lahat sa paglahok sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay. Nang marinig ang balita na ang kanilang karibal na si Mijin mula sa kabilang klase ay nakatiklop na ng 1,000 crane. Nag-init ang dugo ng lahat at nagpa siyang gumawa ng 1-0-0-0 upang mabulag ang kanilang karibal. Sa gitna ng masiglang kapaligiran, si Junsok lamang ang tahimik na nagplanong umatras. Ngunit mabilis na hinawakan ni Seji ang kanyang kamay at binigyang diin ang kanyang napakahalagang papel dahil bago ang malaking araw.
Kailangan niyang tulungan siya sa kanyang napakakulot na buhok. Kaya, naging kanang kamay si Junsok labag sa kanyang kalooban. Para sa kampanya ng pag-amin ng pag-ibig ng iba, matyaga siyang nagtanong sa kanyang mga kaibigan para sa bawat hakbang at nagtupi ng masipag. Kahit sa klase ng kanilang guro, mabilis pa rin siyang nagtupi ng mga crane sa ilalim ng lamesa. Sa pagtatapos ng pagbilang, ang bilang ng mga crane ni Junsok lamang ay mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang bilang ng iba na nagpabigla kay Seji. Kinabukasan, masayang tumakbo si Seji upang sunduin si Junsok para pumasok sa paaralan. Sa daan, napansin niya na tila sadyang nagpapabagal si Junsok ng lakad, at ang tingin ay paminsan-minsan ay dumadaan sa kanyang napakakulot at nag-aalpas na buhok. Dahil sa labis na abala sa misyon ng pagtitiklop ng crane, nakalimutan ni Junsok ang kanyang takdang aralin. Nang tawagin ng guro at tanungin, nag-alangan siyang gumawa ng palusot. Opo, masakit po kasi ang paa ko. Nagulat na tumingin sa kanya ang guro sandali at sinabing, hala, mukhang nauntog din ang batang ito. Sinasagot mo ba ang mga takdang aralin mo gamit ang paa mo? Tapos na ang yugto ng pagtitiklop ng crane. Ngayon ay isa na lang pwesto sa silid-aralan ang kulang upang maging perpekto ang plano. Nilapitan ni Seji ang class president upang hilingin na ibigay sa kanya ang pwesto. Ngunit itinuwalang siya nito, at malamig na sinabi na maapektuhan nito ang kanilang akademikong record. Hindi sumuko si Seji at patuloy na sumunod at nagmakaawa. Na nagpaiyamot sa lalaki, hindi naman bulag si Hion, wala kang pag-asa. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang mga malupit na salita ay tumusok ng direkta sa puso ni Seji na parang kutsilyo. Malapit sa bahay ni Junsok, hindi na niya mapigilan at humagulgol siya ng iyak. Itinulak niya ang lalagyan ng mga paper crane sa kamay ni Junsok at tumakbo palayo na lumuluha. Ngayon ang takdang araw ng mock test ng grade 12. Ang top 100 ay makakakuha ng ginintuang tiket para sa silid-aralan sa gabi. Ang kapaligiran ay masikip tulad ng isang string. Ang class president ay may seryosong mukha na parang handa ng sumabak sa laban. At si Seji ay hindi pa rin nakalimutan na titigan siya ng matalim. Sa sandaling iyon, si Junsok ay nag-aatubiling pumasok sa silid-aralan. Humihingi na makapag-aral kasama ng lahat. Nagulat si Seji. Hindi kailanman nag-alala ang binata tungkol sa mga marka bago ito. Ngunit ang mas malaking shock ay nasa likuran pa. Si Junsok ang unang sumuko sa papel. Sinundan ni Seji ang likuran niya, ang kanyang puso ay puno ng libu-libong damdamin. Parehong nagulat at nagdududa. Noong gabing iyon, si Seji ay palihim na nagpunta sa kamalig ng kanyang ama. Nais niyang humanap ng sulok upang lunukin ang kanyang kalungkutan. Sino ang mag-aakala na si Junsok ay nakaupo na doon? Nagbubuklat ng isang comic book. Umupo si Seji sa tabi niya, nagdarasal ng taimtim. Pakiusap, hayaan mo akong makapasa, ipinapangako ko na magiging masunurin ako simula bukas. Pagkatapos, bumaling siya kay Junsok at nagreklamo na siya ay walang silbi. At ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging malabo. Magaling siya lumangoy, magaling sinabi niya ang pangalan ni Junsok ng mahina na parang isang sinag ng liwanag. Lumiwanag ang mga mata ni Seji, ipinagmalaki niya ang kanyang swim feet, at dahil doon niya nakilala si Hyun. Sa sandaling nabanggit ang pangalan ng kanyang crush, ang kanyang puso ay lumipad. Ang matagal nang nakatagong apoy ng pagtatapat ay sumiklab muli. Sinabi ni Seji sa sarili na hanggagi ang instant noodle hair na ito ay naituwid. Gagawa siya ng pinakakahanga-hangang pagtatapat sa mundo. Sa oras na iyon, tiyak na hindi makakatakas si Hyun sa kanyang kamay. Hindi sumagot. Tahimik na inilagay ni Junsok sa harap ni Seji ang isang garapon ng papel na crane na puno. Lumabas na, sa loob ng nakaraang mga araw, lihim siyang gumagawa ng mga crane. Para lamang tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Nanlaki ang mata ni Seji, parehong nagulat at naantig na hindi makapagsalita. Si Junsok ay nakatulala pa rin, hindi niya maintindihan. Ano ang silbi ng mga papel na crane na ito? Ngunit para kay Seji, ito ay isang kayamanan. Sinabi niya na naglalaman ito ng damdamin at alaala ng buong grupo. Kahit natanggihan siya ni Hyun mamaya, nais pa rin niyang panatilihin ang mahalagang oras na ito. Kinabukasan, si Seji ay nagpunta upang tawagan si Junsok para pumasok sa paaralan at nakita niya na tinanggal na niya ang cast. Naglakad siya ng walang anumang problema, masaya siya na parang nanalo sa jackpot. Ang ina ni Junsok ay nagmamadaling nagpasalamat at inulit ang pangako ng libreng pagtuwid ng buhok. Ngunit matalino si Seji na tumanggi. Sinabi na gusto niyang isave ang kahanga-hangang pagbabago para sa malaking araw, upang maging humanga si Hyun sa kanyang bagong kagandahan. Pagdating sa paaralan, nagtipon ang mga estudyante sa paligid ng bulletin board ng mock test scores. Nagulat ang lahat nang makita ang pangalan ni Junsok na nakaupo sa unang pwesto. Sa listahan, lumalabas na ito ang kanyang tahimik na pagsisikap. Lahat ay para lang bigyan si Seji ng pwesto sa silid-aralan sa gabi, na lumilikha ng pagkakataon para sa kanyang pangarap na pagtatapat. Ngunit bago pa man lubos na makumpleto ang kaligayahan, isang masamang balita ang dumating. Ang campus prince na si Hyun ay natanggal sa top 100. Talagang alam ng tadhana kung paano manginis. Noong hapong iyon, ang babae mula sa kapitbahay ay pumunta sa bahay ni Seji upang magkwento tungkol sa pamilya ni Yen Jiangmi, ang may-ari ng hair salon. Detalyadong sinabi niya na ang kanyang anak ay ang top score ng buong paaralan, at ang kanyang asawa ay isang propesor sa University Hospital. Sa labas, mukha itong marangal. Ngunit sa likod ng marangyang pintuan na iyon ay isang kwento na puno ng luha.
Ang kanyang asawa ay kilala sa pagiging seloso at may sakit, at nagbubuhos ng galit sa kanyang asawa at mga anak sa anumang hindi pagkakasundo. Ang kanilang anak na lalaki ay nagtiis hanggang sa umabot sa punto ng pag-iwan sa paaralan ng maraming at kahit na pag-iwas sa mga pagsusulit. Si Seji na nakaupo malapit ay hindi sinasadyang narinig ang bawat salita. Pagdating ng gabi, dumaan si Seji sa kamalig at nakita na bukas pa ang ilaw sa loob. Sa pagiging mausisa, sumilit siya at nakita ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Ang kanyang ama ay nakaupo doon na kumakain ng instant noodles at nakikipag-usap kay Junso. Mukha silang malapit na parang magkakilala sila sa nakaraang buhay. Ang ama ni Seji ay bukas palad pa na binigyan siya ng isang mini camera. Sinasabing kunin niya ito dahil marami pa nito doon. Kinabukasan, inihayag ng paaralan ang isang field trip. Agad na isang romantikong plano ng pagtatapat na parang Korean. Drama ang sumulpot sa isip ni Seji. Habang abala ang grupo sa pag-uusap, dumaan ang prince na si Hyun at kumaway sa kanya. Sapat na iyon upang gawin siyang pakiramdam na nasa Cloud9 siya. Sa oras ng EUA, ang klase ay nahati sa mga pares para maglaro ng dodgeball. Mabilis na nakuha ni Kotomi ang pwesto sa tabi ni Hyun. Naiwan si Seji na sumali sa koponan ni Junsok ng may pagdadalamhati. Ang laro ay naging matindi at mabangis. Si Hyun ay naghagis ng bola na parang bagyo patungo sa koponan ni Seji, na naging sanhi upang isa-isang ma-out ang kanyang mga kasamahan. Si Junsok na lang ang natitira, naglaro siya ng napakatatag. Palaging nagtatanggol at nagpoprotekta sa kanya hanggang sa huli. Ang drama ay umabot sa rurok ng dalawang pares na lang ang natitira sa court. Si Hyun ay naghagis ng isang napakalaking throw ng direkta kay Seji. Tila hindi maiiwasan. Si Junsok ay napakatalino na nahuli niya ang bola. Ngayon ang turn ng koponan ni Seji na gumanti. Inakala ng lahat na tutulungan niya ang koponan na baligtarin ang sitwasyon. Ngunit hindi, biglang sumugod si Seji. Ginamit ang kanyang sarili upang protektahan si Hyun. Totoo na kapag umibig, kahit ang pinakamatalinong tao ay nagiging hangal. Noong gabing iyon, nakaupo si Seji habang inilulunoy ang itlog sa kanyang mata, habang nakikinig sa voice message ni Hyun. Nagpasalamat siya dahil iniligtas niya siya mula sa pagkawala ng isang punto. Hindi na kailangang sabihin, si Seji ay tuwang-tuwa na parang isang mang-aawit na nanalo lang ng isang parangal. Ngunit bago, paman magtagal ang kagalakan, dumating ang message ni Junso. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagsisi sa sarili. At sinabihan siya na huwag nang mag-ikot ng itlog at bumili ng pamahid upang mas mabilis gumaling. Dalawang mensahe, sa isang panig ay matamis na pag-ibig. Sa kabilang panig ay tahimik at banayad na pag-aalala. Ang puso ni Seji ay tila nahati sa dalawa, nalilito sa magulong emosyon. Kinabukasan, ang grupo ay nagtipon muli upang talakayin ang plano ng pagtatapat para kay Seji. Ang lahat ay masigasig na nag-ambag ng mga ideya. Si Junsok lamang ang walang sinabi. Nagmadali sa paligid gamit ang kanyang kamera at walang humpay na kumukuha ng mga larawan. Nang hindi sinasadyang may ice cream sa buhok ni Seji, mabilis siyang binigyan ng handkerchief. At pagkatapos ay agad na lumayo. Napakahirap intindihin ang biglaang pagkuha ng group graduation photo, kung saan ang buong klase ay nag-costume ayon sa kanilang pangarap na trabaho. May nag-artista, may nagsuot ng nakakatawang damit para magpatawa. Ngunit lahat ay napatawa nang makita sina Seji at Junsok na magkatabi. Habang nagpo-post, nagreklamo si Seji tungkol sa kanyang magulong buhok. Biglang sinabi ni Junsok na gusto niya ang buhok na iyon. Isang simpleng pangungusap lang, ngunit pinabilis nito ang tibok ng puso ni Seji. Pagkatapos ng klase, dumaan si Seji sa hair salon ng pamilya ni Junsok. Nagkataon namang, kararating lang din niya sa bahay at agad siyang inutusan ng kanyang ina na maging tagapagsyampuo. Kay Seji, biglang naging awkward ang atmosphere at silang dalawa ay nailang, na hindi alam kung paano magtinginan sa ganitong kakatuwang sitwasyon. Pagkatapos maghugas, nagulat ang ina ni Junsok nang malaman na gumamit ang kanyang anak ng conditioner kay Seji, isang bagay na ipinagbabawal bago magparebon. Alam niyang mas sanay si Junsok sa mga bagay na ito kaysa sa iba at hindi pa ito nagkakamali ng ganito. Nang makita siyang tinitingnan ng kanyang ina, dali-daling nagdahilan si Junsok para lumabas. Habang si Seji naman ay tila may malabong ideya na tungkol sa dahilan ng hindi pangkaraniwang pagkaligaw ng tibok ng puso niya. Sa wakas, dumating din ang araw ng field trip. Nang handa na ang bus na umalis, patakbong dumating si Seji. Ang kanyang tuwid, makintab at makinis na buhok ay agad na ikinagulat ng lahat sa bus. Lahat ay nagpahayag ng paghanga at papuri, tanging si Junso, na nakaupo sa likod ang tahimik, na walang anumang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Pagdating sa lugar, agad na ipinatupad ng grupo ang plano para magtapat ng pag-ibig. Lihim na inilagay ni Seji ang garapon ng origami cranes sa upuan ni Hyun. Pagdating ng gabi, sa gitna ng tunog ng nagliliyab na apoy, tahimik na pinalamutyan ng grupo ang isang sulok ng bakuran, upang maging isang espasyong puno ng kumikinang na ilaw. Lahat ay handa na at hinila ng mga kaibigan si Hyun upang sundan ang mga araw. At ang huling patutunguhan ay ang lugar kung nasaan naghihintay si Seji, nakatayo na parang isang prinsesa. Umiti si Hyun at pinuri ang kanyang bagong hairstyle, na bagay daw sa kanya. Binanggit niya ang garapon ng origami cranes at ang matapang na pagharang niya sa bola noong una. Ngunit nang hindi sinasadyang binanggit niya ang lihim na dalampasigan, na inakala niyang silang dalawa lang ang nakakaalam, biglang nagulat si Seji. Dahil nandoon, hindi lang si Hyun, kundi pati na rin si Junso. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanya ang alaala ng kaibigan na laging tahimik sa likuran. Ang nagbigay sa kanya ng tuwalya, ang umalalay sa kanyang pagsyampuo.
Natahimik na nagtupi ng bawat origami crane at tahimik na umalis. Sa sandaling iyon, alam ni Seji kung ano talaga ang gusto ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim, tumingala at tumingin ang diretsyo kay Haon. Gustong-gusto kita noon, naghanda pa nga ako para magtapat ng pag-ibig ngayon. Ngunit nang magsimula akong magsalita, bigla kong naisip ang ibang tao. Akala ko kailangan kong baguhin ang sarili ko at gawin ang lahat para maging mas maganda para may makapansin. Pero sa harap ng taong iyon, hindi ko kailangang magsikap at pakiramdam ko ay sapat na ako. Nang bumalik siya sa may nagliliyab na apoy, lahat ay usisero tungkol sa resulta. Umiti lang si Seji, hindi sumagot. Hindi na niya hinahanap si Haon, kundi tahimik na nakatingin sa ibang figura. Kinaumagahan sa daan pa uwi. Hindi pa rin maintindihan ni Junsok kung ano ang nangyari, kaya patuloy siyang naghanap ng paraan para iwasan si Seji. Noong gabing iyon, nakita niyang nakabukas pa ang ilaw sa warehouse. Tumayo siya sa labas ng pinto ng matagal, bago niya nilakasan ang loob na pumasok. Sa kahoy na mesa, inihanda na ni Seji ang ilang bagong comics para sa kanya. Magkatabi lang silang nakaupo sa katahimikan. Maya-maya, nagsalita si Seji, binasag ang katahimikan. Wala ka bang gustong itanong sa akin? Tungkol sa pagtatapat kay Haon, hindi ako nagtapat. Bahagyang nagulat si Junsok. Umiti lang si Seji at sinabing gusto niyang mag-focus sa pag-aaral. Kinaumagahan, sa bakuran ng paaralan, biglang nakita ni Seji si Junsok na nakikipag-usap kay Kotomi. Isang tanawin na nagpabigat sa kanyang damdamin. Isang malabong selos ang sumiksik. Sapat na para mapagtanto niya na ang kanyang puso ay hindi pala kasing payapa ng akala niya. Noong gabing iyon, nagulat ang ina ni Junsok nang makita ang isang malaking kahon ng regalo sa sofa at nagtanong. Ngumiti lang siya at inamin, sinabi ni Seji na bumili ako ng ganoong kalaki. At pagkatapos, bigla siyang nagsalita, sa susunod na taon, mag-i-exam din ako sa kolehiyo. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanyang ina. Dati, sumumpa si Junsok na hindi siya mag-i-exam. Ngunit ngayon, binago na niya ang lahat dahil lamang sa isang tao. Nang gabing iyon din, dinala ni Junsok ang kahon ng regalo sa bahay ni Seji. Sa loob ay isang dambuhalang lollipop tulad ng hiniling niya. Tumawa si Seji at muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang akala niyang aalis na ito, bigla siyang sumigaw, mayroon ka bang instant noodles? Mabilis na umiling si Junsok at mahinahong nagpaalala. Mag-exam ka ng mabuti bukas. Kinaumagahan, formal na nagsimula ang college entrance exam. Sa gitna ng mataong bakuran ng paaralan, isang dambuhalang teddy bear ang biglang lumitaw, ay hawak na bag ng regalo at pagbati ng swerte. Kahit hindi niya nakita ang mukha, alam ni Seji kung sino ang nasa likod ng costume na iyon. Sa mga araw ng kaba habang naghihintay ng resulta ng pagsusulit, nagpa siya ang grupo na kumain ng tteokbokki para maibsan ang stress. Ngunit, nakakagulat, nagbigay si Seji ng maraming dahilan sa mundo para tumanggi. At ang dahilan ni Junsok na abala siya ay tila kahinahinala rin. Nang maamoy na mayroong kakaiba, agad na nagbukas ang grupo ng isang lihim na operasyon sa pagsubaybay. At pagkatapos, ang tanawin sa harapan nila ay nagpatahimik sa buong grupo. Na nakanganga sina Junsok at Seji ay lihim na nakikipag-date ng mag-isa. Isang hapon nang papalubog ang araw, bumalik silang dalawa sa nakatakdang dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Nagtanong si Seji, binabasag ang katahimikan. Bakit ka tumalon sa dagat noong araw na iyon? Humina ang boses ni Junsok, naglalaman ng malalim na lihim na damdamin. Noong oras na iyon, desperado ako. Ngunit nakita kita, ikaw ang humila sa akin palabas mula sa mga pinakamasasamang iniisip. Kinuha niya sa bulsa niya ang isang lumang name tag, at maingat na inilagay sa kamay niya. Iningatan ko iyan para alalahanin ang taong nagligtas sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay niya, mas totoo ang tingin niya kaysa dati. Seji, gusto kita. Parang tumigas ang hangin, tinitigan lang nila ang isag-iisa, hinayaan ang kanilang mga puso na tumibok ng mabilis. Kahit nakarating na sila sa pinto ng bahay ni Seji, wala pa rin gustong bumitaw ng kamay na natiling magkahawak, nang mahigpit ang mga daliri na parang natatakot na mawala ang isang bagay na mahalaga. Sa sandaling iyon ng pag-aatubili, dahan-dahang yumuko si Junsok. Ibinigay ni Ronsok kay Seji ang una, matamis at walang muwang na halik sa labi. Pag-uwi, sinabi ng ina ni Ronsok na aakyat siya sa Seoul ngayong weekend para sa isang trabaho, at ipinagbili na bantayan niya ang barbershop. Kinabukasan, nag-organisa ng outing ang pamilya ni Seji. Bago sumakay sa kotse, dali-dali siyang tumawag kay Ronsok at paulit-ulit na ipinaalala ang tungkol sa mahalagang date sa linggo. Pagkababa ng telepono, masigla ang kanyang puso, parang bulaklak sa tagsibol. At masayang dinyal ang numero ng kanyang mga kaibigan para magbigay ng isang top secret na misyon, para maghanda ng isang napaka-espesyal na pagtatapat sa dalampasigan. Sa wakas dumating na ang nakatakdang linggo. Habang nagkakagulo ang grupo sa pagdekorasyon, dumating sina Seji at Ronsok na magka-holding hands. Dali-daling pumwesto ang lahat. Handa na para sa eksenang matagal ng binalangkas. Mula sa malayo, sumenya si Seji na huminto sila, ngunit hindi naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Tamang-tama, biglang nagring ang telepono ni Ronsok. Lumabas siya patungo sa pampublikong telephone booth at pagbalik. Wala na sa sarili ang mukha niya. Nakahabol lang siya ng paumanhin, nawawala ang boses. Nabigla raw isinugod sa ospital sa Seoul ang kanyang ina at kailangan niya na agad umalis. Pagkasabi, dali-daling umalis si Ronsok at iniwan si Seji na tahimik sa dalampasigan. Ang puso ay lumulutang sa magulong damdamin. Nakakatakot ang lamig sa loob ng silid ng ospital. Walang kagalaw-galaw ang ina ni Ronsok sa gitna ng maraming nakasabit na D-lines. Ang mukha ay namumutla. Sa tabi niya, malamig na sinabi ng kanyang ama na nahulog siya sa hagdan.
Ang nakakakilabot na katotohanan ay lumabas nang malaman na nag-drop out si Ronsuk sa exam. Inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang asawa at inakalang masyado itong nagpalayaw sa anak nila. May nag-uumapaw na galit at kawalang magawa sa loob ni Ronsuk. Sigurado siyang hindi aksidente ang pagkakahulog ng kanyang ina. Ngunit nang tangkain niyang magprotesta, ang nag-aapoy na tingin ng kanyang ama ay nagpabara sa lahat ng salita sa kanyang lalamunan. Bumulong lang ang kanyang ama at inutusan siyang umuwi kaagad. Mula noon, parang naglaho si Ronsuk sa mundo. Hindi na siya makontak sa telepono, tahimik na nakakandado ang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo ang kanyang mga kaibigan sa barbershop, ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang for rent na karatula na nakasabit sa harap ng pinto. Habang naguguluhan, biglang naalala ni Seji na ang ama ni Ronsuk ay isang propesor sa Seoul University Hospital. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay, agad siyang sumakay sa taxi paakyat. At nadatnan si Seji. Malakas na nagbabanta ang ama ni Ronsuk, at alam lang niya si Ronsuk na nakatayo at nagtitiis, ang mga mata ay puno ng takot. Sa sandaling ito, nagising na ang kanyang ina. Nahiyang sinabi ni Junsuk dapat siguro Ronsuk dito sa kanyang ina na gustong palayasin ng pamilya ang mag-ina sa Amerika kaagad. At kung babalik sila sa bahay na iyon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong umalis. Niyakap ng mag-ina ang isa't-iisa at humagulhol. Nakatayo sa tabi ng pasilyo, narinig ni Seji ang buong kwento. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Pakiramdam niya, sinasakal ang puso niya, masakit hanggang hindi na makahinga ng gabing iyon. Nagtungo si Seji sa isang pampublikong telephone booth. Sa totoo lang, ito na ang oras para ilabas niya ang lahat ng kanyang damdamin. Ngunit sa halip, pinili niyang magsinungaling. Piniling itulak palayo ang mahal niya. Nanginginig ang kanyang boses ngunit buo ang loob. Isang kaibigan lang ang turing ko sa iyo sa lahat ng panahong lumipas. Bawat salitang binibitawan ay parang isang saksak sa sarili niyang puso. Ngunit alam ni Seji na kailangan niya itong gawin. Hindi niya maaaring hayaang ipagpalit ni Junsuk ang kanyang buong kinabukasan dahil sa kanya. Nang gabing iyon, naubos ang kanyang luha dahil alam niya. Iyon na ang huling beses na maririnig niya ang boses ng kanyang mahal. Naganap ang pagtatapos sa masayang kapaligiran. Sa gitna ng tawanan, nakangiti pa rin si Seji habang tinatanggap ang kanyang diploma. Isang ngiti na kasing gulang at nagpamangha sa tagapayo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang malawak na kawalan. Nagpunta siya sa bodega kung saan nakatago ang pinakamatamis na alaala. Sa bookshelf, isang maliit na kwaderno ang nakita niya. Ito ang kwadernong iniwan ni Junsuk na pinangalan ng Chronicles of Love. Binaliktad ang bawat pahina. Isang buong mundo na pinangalan ng Seji ang lumitaw sa harapan niya. Mula sa mga sandali na kumikinang siya sa ilalim ng araw, hanggang sa mga oras na nag-iisa siyang nag-iisip, mula sa inosenteng ngiti hanggang sa malungkot na mata, lahat ay maingat na iningatan niya ni Junsuk dahil para sa kanya. Si Seji, sa anumang estado, ay kaibig-ibig, at siya pa rin ang pinakamagandang bersyon. Patuloy na dumaloy ang kanyang luha sa bawat pahina. Nabasa niya ang tahimik ngunit malalim na pag-ibig ni Junsuk para sa kanya. At pagkatapos, sa huling pahina, isang maikling linya ngunit sapat na para basagin ang kanyang puso. Mahal kita, Seji. Isinara ang kwaderno, niyakap ito ng mahigpit ni Seji, na para bang yayakap niya mismo ang puso ng kanyang mahal. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Seji ngayon ay isang masiglang estudyante sa University of Sports and Physical Education. Taglay pa rin niya ang kanyang kulot na buhok, nakangiti pa rin ng maliwanag. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng karagdagang pagkamaygulang at maturity. Nang makita na may mga partner ang lahat ng kanyang mga kaibigan, nagpa siya ang grupo ng matalik na kaibigan na mag-organisa ng blind date para sa kanya. Ngunit hindi interesado si Seji, nagpadala siya ng text message. Hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon, sa tingin ko hindi ako makakakita. Agad-agad, lumabas ang sagot sa text message. Nagulat siya, mukha ka namang ayos. Isang pamilyar na boses na nakakabagabag ang umalinggaw mula sa likuran. Lumingon si Seji at tila huminto ang oras. Nakatayo si Junsuk doon, nakangiti ng marahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin tulad ng dati. Hindi na napigilan ang sarili, tumakbo si Seji patungo. Niyakap niya ito, humihikbi ang boses, sinabi ko na sa iyo, kuya dapat siguro Junsuk dito. Miss na miss talaga kita, ngumiti si Junsuk. Naiintindihan niya ang lahat. Lumalabas, sa lahat ng panahong lumipas, patuloy siyang nagbayad para sa bayarin sa telepono. Para lang hindi makaligtaan ang anumang mensahe mula sa kanya, parang isang himala. Inilabas ni Junsuk ang isang malaking garapon ng mga paper crane. Gumawa ako ng isa tuwing naiisip kita, sa wakas, ito na iyon. Niyakap nila ang isa ng mahigpit. Ang emosyon ay sumabog tulad ng dam matapos ang napakatagal na pagpigil ang lahat ng paghihirap. At balakid ay tila nagdulot lamang sa sandaling ito ng muling pagsasama. Biglang lumabas ang mga matalik na kaibigan, nagiyawan at nagdiwang sa kaligayahan. Lumalabas, ang pinakamakinang na pagtatapat ay hindi nangangailangan ng kumikinang na ilaw o magagandang salita. Ito ay simpleng tapat na pag-ibig. Ang pagiging simple na ibinigay ng dalawa sa isa't-isa, ang pelikula ay nagtatapos dito. Ngunit ang kanilang kwento ay nananatiling kasing init ng yakap sa gitna ng taglamig, dahil pagkatapos ng lahat, kahit na may hindi pagkakaintindihan, kahit na kailangan pang lumibot ng napakalayo, ang tapat na puso ay laging makakahanap ng daan pabalik sa isa't-isa. Kung nagustuhan mo, huwag mag-atubiling bigyan kami ng like, isang share at mag-iwan ng comment.